Yes, good morning mga kapanalig. Isang mainit na patanghali ang ating lakad na ito. And actually ngayong araw na to aakit tayo ng Imus, Cavite. At marahil itong dinadaanan natin na to hindi highway, no. So I decided na going to Tanawan, dito na ako dumaan sa loob para at least konti lang yung mga sasakyan na nakakahalubilo natin. At sa tingin ko hindi siya binigay ni Google na daan dahil hindi pa siya talagang daan, ano, pero nakakadaan na yung motor. Kaya dito ko lumusot kasi ang labas na nito ay sa bayan ng Tanawan. At wala na akong dadaanan ng mga maraming sasakyan. So dito guys ay lumusot ako dito sa bayan na to. Mataas na kahoy ito Balete. At kung makikita nyo, akit tayo doon sa ibabaw ng bundok na yun. Ayun, no? Ayun. So this is my first time na dadalhin si NMAX, no, sa Cavite at akit ng Sungay. So bigyan ko ng update pag malapit na tayo doon sa may Sungay area. At baka makapagpalipad din tayo ng drone dahil gusto kong makita yung kabuuan nung pag-akit natin sa Zigzag Road. Kung kaya ba ni NMAX na umahon sa Sungay. So siguro naman baliwala sa kanya kasi naakyat na rin naman natin sa mga matataas na lugar. Ay halos kaya naman niya. So bigyan ko ng update guys pag nandun ako sa may area. Wow, fantastic yung view dito. Ang ganda. Yun yung Bulkan Taal. Ayun. Oh, ganda. Kitang kita dito ngayon guys yung yung bulkan, no? So right after ng pagsabog wala pa yung wala na yung wala pa rin mga puno or mga halaman na nabuhay. Konti-konti pa lang pero kitang kita mo yung bulkan, no? Ayan. Ang ganda dito ngayon kasi hindi maalon. Tapos kalmado ang tubig. Ayan, ang linaw ng tubig, oh. So kasi sobrang init ngayong araw na to. Ganda. So guys, kung makikita nyo yung mga dinadaanan ko, kung taga rito po kayo sa Batangas, itong daan na to kung hindi kayo pamilyar, i-google nyo na lang po dito sa Wawa Road na to. So kung pupunta po kayo Tagaytay nakamotor at dito kayo manggagaling sa Batangas area, pwede kayong pumasok na mataas na kahoy, i-google nyo at manggilid po kayo ng lawa, ano. Ito pong dinadaanan natin ngayon ay Wawa Road. Pababa po ito ng Bulkan. So napakabilis po ng daan ito dahil wala kang makakasalubong ng mga sasakyan dito. Yun nga lang, medyo matarik din yung ibang mga dinadaanan pero wala namang problema po pag motor ang daan nyo. At dun sa dinaanan natin dun sa may unahan, may mga maliliit na karsada lang, hindi kasi yung mga malalaking sasakyan. So intended lang talaga siya na daanan ng motor. So ito guys, dito ako ngayon sa may Wawa Road na to. Mataas to. Siguro kung kita nyo dito sa camera, makikita niyo na medyo mataas siya. May mga pahingahan sila, at ang ganda, nasa lawa tayo ng Laguna, lawa ng Taal, ayan, kitang kita rin dito. So Wawa Road tayo. Kung makikita ninyo, napakaganda ng view dito. So meron pa kung dito, pwede kang mag boat, alam mo, may sasakyan, La Playa view deck. Ito pala yun, ang La Playa view deck. Ayan, kitang kita din dito ang Bulkan, sa area na to mga kapanalig. Ayan. Uy, ang daming pwedeng pagtigilan ng mga lugar dito, So pwede kang magstay. Ayun guys,
Laki. Ang laki nito guys. Isa din ito sa mga highlights na pagpunta mo dito sa Playa. So siguro to sakop na to ng Tanawan pa. Tanawan area mga kapanalig. Yun nga lang yung daan, may rough road pa, pero hindi magtatagal to gagawin to. Hindi naman rough road talaga. So nasira na rin siguro kasi ang lalaki nung mga dumadaan, ano. So eto, ayun, no, literal na nandito tayo sa gilid talaga ng lawa. Ayun, no. Wow, ang ganda. Grabe, ang ganda dito guys. Nakaka-tempt magpalipad ng sige, tigil na tayo dito. Ang ganda dito guys oh. Andito na rin naman tayo sa area na to. So ganda oh. Wow, napakaganda nung lugar oh. Sobrang ganda niya mga kapanalig. Ito yung sinasabi na talagang nandito ka sa lawa, ano. Ayan. Ngayon lang ako napadaan dito. At kung makikita mo yung taas, yun yung bundok, no, ng yun yung Tagaytay na area. Wow, ang ganda, grabe. Natatempa ako magpalipad ng drone mga kapalalig. Subukan kaya natin. Wow, wala lang matigilan na magandang area. Ayan oh, ganda. Shit, grabe, ang ganda. Guys, ayun pa yung lusot doon. Okay. Okay na. Alam na natin guys ito ngayon. Ito na pa yung lulusutan. Ay, basa pa ba? Okay. Ayan, yung pala yung daanan doon, no. Kapag aakyat ka, so napakalaking bagay ng nalaman na uli natin na paakyat ng Tagaytay, mga kapanalig. At least ngayon may alternative na route na tayo na hindi tayo dadaan ng bayan ng Tanawan. Kung galing ka ng Batangas area, may daan na doon, ano. Ito na yung Talisay Road na to So napakalaking bagay, no. May natuklasan na naman tayong daan na bago. Doon lulusot. Yan ang nagagawa ng pagmumotor. Maraming natutuklas ang mga daan, mga kapanalig. Nung isang araw ay dito tayo nagpunta sa Baladero. Ayan, ito yon. So ngayon naman didiretso tayo kasi akit tayo ng Tagaytay. So napakalaking bagay ng nakakapagmotor, mga kapanalig. Kasi sa pagmumotor marami kang na-explore. Kahit na taga rito tayo sa lugar na to, may mga alternative na route pa rin pala na pwedeng daanan para makaiwas tayo sa traffic. At ang kagandahan nakakatuklas pa tayo ng magagandang daan. At yung scenic view ng mga dinaanan natin talaga namang nandun. Kaya ang sarap pagmotor, mga kapanalig. Ganyan na nagagawa ng pagmumotor natin, mga kapanalig. Ayan, dito na tayo ngayon sa Talisay, ano. So malaki yung ginagawa nila munisipyo doon. Ang dami na lang pinagbago din ang bayan na to. Ang laki na rin ng inunlad sa kapareho dati, no. Biglang lumaki din yung nag-boost yung tourism o yung turismo dito dahil lang eto nga, nandito rin naman yung mga magagandang view. At isa rin to sa gateway ng Taal Volcano para masilayan natin. May mga dumadaan din dito papunta ng bulkan. So yun yung kanilang naging isa sa kaya nakilala. At ang pag-aalaga ng mga fish pen or yung sa fish pen ng mga isda ay isa rin sa pinagkukuhanan ng bayan na to ng Talisay.
So ito guys, andito na tayo sa Sungay Road. Etong Sungay Road na to ay paakyat ng Tagaytay na mga kapanalig. Ito na oh. Medyo nag-elevate na tayo dito. Ayan oh. Uy, inaayos nila yung kalsada. Good. Ang alam ko may kainan dito eh. So tumigil tayo siguro pag nakita natin may kainan dito mga kapanalig. Ang taas ng ahon eh no. Ano? Buti laki na ng karsada ngayon, ano? Pinaluang na nila yung karsada dito, kaya malaking bagay sa mga motorista. Kahit na mataas yung ahon, malaking bagay. Kasi napapahina niya yung takbo ng mga sasakyan, mga kapanalig. Oh, ganda rin ang view dito ah. Ganda ng view deck eh. Oh. Ayan. Kain tayo dito sa Camp Hayayay. May lohong Hayayay. Okay. Bukas ba kaya dito? So yun guys, tumigil lang ako dito sa Camp Hayayay. Ayan. Dito kayo tumigil. Alam yung Tagaytay nandun pa sa taas, pero yun may view deck din dito, pwede mo makita yung vulkan, ano. Ayan. So yan, nakain lang tayo muna, gutom na. At pasok tayo sa loob. Kaya so nakapasok tayo dito model, dito na? Dito na? Okay, so ayan, daming ako ng vloggers dito. So ayan guys, kakain muna tayo. Nagpalipat tayo ng drone. Ito, tanalian ngayon. Ayan, top silog. Ayan, so kakain lang tayo. Nagutom na eh. Medyo gutom na tayo guys. Kain na kayo. Okay, kumain lang tayo dito sa Camp Hayayay. At yun yung place nila. Ayan. So marami na rin mga vlogger na naglagay dito ng kanilang mga stickers. So naglagay dito tayo, ayun. Andito yung tropa ko, si Colonel General. Ayan, no? So, ayan. Yun, tapos na tayo kumain. Babalik tayo sa sasakyan. And then puntahan natin yung Tagaytay proper para makita rin naman ninyo. So balikan natin yun mga kapanalig. Thank you. Lagay din tayo mamaya. So kain muna tayo ng kung ano. Okay. So guys, babalik na ulit tayo sa ating sasakyan. At medyo malayo-layo pa yung packet na lang naman tayo. So yun guys, kumain lang tayo. Ayun, lumiwanag yung paningin. So eto na yung sungay. Eto na yung karsada na mahaba na ahonin, kasama sa mga dangerous road, ano, sa buong Pilipinas. Dahil nga sa sobrang steep nya. At wala namang problema sa ating NMAX, no? Kayang-kaya nya.
Sobrang lakas mo talaga, NMAX. So nasa gitna na tayo nung paakyat, ano. Ayun, may nagpipicture pa. Nakuha pa ako. Hindi makahon yung motor, oh. Ayun, oh. Hirap din to, oh. Oh, 34. Hirap din, mga kapanalig. Sobrang taas niya kasi, eh. Oh, tama, 43, 42. Yun, ang ganda ng view dito sa taas, oh. Pinanununghan mo na yung Talisay, yung Batangas, yun, oh. Yun yung bulkan, guys, oh. Sa may kabilang yun. So pinanununghan na dito. Maganda rin tumigil dito sa may area na to, oh. Focus na lang muna tayo sa pagdadrive. Makakaibot yung gulong, oh. Sa sobrang steep nung ahonin. Kasi pag hindi ka kumuha ng buwelo dun, eh talagang ganun yung mangyayari. So ito yung spot na isang pinagtitigilan dati. Kaso nga lang ngayon nilagyan na nila ng bakod for purposes. Kasi yung baba naman ito eh talagang mga bahay ito eh. Isang subdivision to. Ayun, dami kasi tumitigil dito sa area na to. Malapit na po tayo sa ibabaw nitong daan na to. Mga ilang segundo na lang naroon na tayo. Ayun, kita ko na. At dadaan na natin yung isa sa pinakamataas na pag-ahon ng motor. Ayun yung akitin natin, oh, yung sa kabilang side na yun. So itong kabilang to ay parte ng Batangas. Ito Tagaytay na to. Mataas, guys, na maraming kumakaibot na sasakyan. Ayan, oh, kita mo yun, oh. Ayun, oh, kita mo, oh. Kasi pagka hindi ka kumabig sa kaliwa, binuwersa mo sa kanan, eh tumataas yung gulong. Pero kumakaibot siya, eh. Pero lakas nito, ang ganda lang setup nito, pang off-road talaga to. Nitong Ranger na to, mga kapanalig. Kompleto na, eh, oh. Ano pang hahanapin mo dito? Mahal din na gasto siguro din to dito. Ito kasi yung isang yan, oh. Tingnan mo yung gulong. Pag binuwersa, oh, hindi niya pinuwersa. Hindi siya kumaibot, eh. Yun. Ito kasi yung pinakamataas na area dito na inaakit natin. Ayan, may lumalabas na sasakyan. Ayan, guys, oh. So pagka mahina yung sasakyan nyo at hindi nakakondisyon, eh wag na kayong dumaan dito, mga kapanalig, sa Sungay area na to. Kaya kasama to sa mga dangerous road sa Pilipinas. Eh dahilan, ayun, oh, kita mo, dahil sa bagsik ng ahon nito. At para talaga namang ahas din to. Buti na lang at pinalaki nila itong karsada na to. Nagkaroon ng mga widening doon sa mga area na delikado. Kaya malaking bagay sa mga motorista na ngayon na dumadaan, dahil nakakabuelo, hindi masyadong persado yung kanilang mga sasakyan, dahil nakakabuelo na maganda. Unlike before,
Pag maliit yung kalsada, kung ano lang yung kalsada, doon ka lang magdidepende. Eh ngayon, nakakakabig ka sa kaliwa at saka sa kanan para makabuelo ka, mga kapanalig. Kaya napakaganda. Unahan na natin to, Ranger. So sana dito ko sana ako kakain sa Galekong ito eh. Maganda rin dito sa Pares na to eh. Ay, sarado pa yata. So ito pa rin yung isa. Ito yung delikado pang isang area. Oh, ito yung pag-ahon dito. Pag mga van yung dala dyan, tapos walang sakay, eh talagang ramdam mo yung pag-angat ng gulong, ano. So ito guys, malapit na tayo dito sa taas. Konting panahon na lang to. Konting oras na lang at narito na tayo sa taas. Eto na ang taas, ayan. So parang kang nasa ibang bansa dito. Lalo na ito, parang Santorini ba to? Ano ba to? Ganda oh. Eto guys, nasa ibabaw na tayo. So hindi na pagod si NMAX. So kayang-kaya po ni NMAX. Walang problema yung pag-akakyat dito sa Tagaytay. Bali wala lang sa ating motor na to. Napakalakas niya. Kaya maraming mga nag-i-enduro rider at adventure na gamit nila yung NMAX. Hindi na yung tulin, yung lakas na lang eh. Doon ka na lang bumawi sa lakas eh. Kasi yung tulin naman talaga, hindi naman kailangan patulinin na more than dun sa capacity ng motor. Tama na lang din sa kung ano lang yung kakayahan ng motor, mga kapanalig. Eto, ibabaw na tayo. Ayan. Nandun na tayo sa ibabaw. Yung klima dito sa Tagaytay ay hindi ganun ka init din, ano? Hindi rin ganun kalamig. Nasa katamtaman siya kasi tirik na tirik kasi yung araw. So pag kumanan ka dito, eh dito papunta yung Picnic Grove at saka yung paakyat sa Tagaytay Highlands. Doon kaliwa tayo, going sa bayan tayo ng Tagaytay. Yung ilan lagi sa Klolo na simbahan. Ito, andito tayo sa Tagaytay. Iba yung klima talaga dito. Pag narito ka na sa taas, iba yung lamig niya na. May nararamdaman mo yung kakaibang lamig compare doon sa mga alinsangan na naroon sa baba. So yung crossing dito, eh pagka pupunta ka ng Manila, pwede ka dito dumaan. Santa Rosa labas mo, o dun sa bagong daan na karsada, ayan, Via Calax. 14 kilometers lang yun, nakalagay. Yan, pababayan dun. So tayo, dito tayo sa kabila para makita ninyo yung mga magagandang lugar dito. Pero hindi na siguro tayo makakapunta doon sa kabila, doon sa may palengke. Hanggang dito lang tayo sa may circle ng Tagaytay para mapakita ko lang sa inyo talaga, mga kapanalig. Ayun, may pancake house na rin pala dito. So eto, may alternative route dito papuntang Dasmariñas, ano, yung kakanan ka dito. Hindi ka na dadaan doon sa circle, pero sa daan tayo dadaan. At ang isa dati na famous na pinupuntahan dito, eh itong mga Starbucks coffee na to. Pero hindi na siya ngayon yung pinakasikat dito sa Tagaytay na Starbucks coffee. Nandun yung isa na talagang dinadayo kasi napaka-elegante ng design. So ito yung istansya. Oh no, what happened to Tagaytay? It's traffic again. So traffic dito sa area na to, hanggang doon na siguro sa dulo to, mga kapanalig. So ayan guys, dito na tayo sa circle nila, no? Ayan. So mag-right turn tayo dito. Hindi na tayo pupunta doon sa may mga Tagaytay Highlands na yun, ano? Dito na lang tayo sa may area na to pupunta, mga kapanalig. Pababa tayo nito. Ayan, no?
So napakadami at napakalawak na rin ang Tagaytay. City na rin kasi ito eh. Ayun, city. Uy, muntik na. Muntik na si kuya. Uy, muntik na. Yun ang mabigat doon. So ito, pababa tayo dito guys. At sana nagustuhan ninyo yung vlog ko na ito, na ipakita sa inyo itong dinaanan natin, lalo tigit yung kanina na pinuntahan natin na daan, ano, doon sa may baba, paakyat dito. At kung mapapansin mo, eh hindi ganun ka dami pa yung sa mga sasakyan ngayon, kasi hindi pa naman rush hour. Pero asahan mo bukas, ano, o mamayang hapon ay sobrang traffic na dito sa lugar na to, mga kapanalig. So siguro po, kung nakaabot ka sa vlog kong ito, eh tunay kang kapanalig. So sa inyo pong lahat na nanonood kay Kapanalig Motor Rider, sana nabigyan ko kayo ng kaunting informasyon at vlog dito sa ating mga dinaanan. And hopefully mas marami pa tayong mapuntahan na lugar at maipakita ko sa inyo. So sa inyo pong lahat, thank you and bye bye.